Yo, check, check, check. Welcome back sa ating channel, guys. At alam nyo na, so for today, meron na naman tayong gagawing isang rap battle review, no? So welcome back sa ating channel na round by round. Pero bago tayo magsimula, guys, no? So gusto ko lang din kayong i-update sa mga kaganapang nangyari. Pero yun, galing tayo ng bakasyon nitong nagdaang linggo. And yun, nanggaling tayo sa Naga City, no? So again, maraming maraming salamat and malaking shoutout sa Oragon Rap Battles, no? So yun, nakadalo tayo dahil fortunately kasi wala talaga sa plano yun, pero nung time na Art, May 8 ata, May 8 ng gabi, nag-decide kasi kami maglakad-lakad tapos nag-inom. And nadaanan namin yung venue kung saan sila nag-e-event, no. So yun, and kinabukasan din yun, May 9. So siyempre tayo wala na tayong gagawin nung time na yun, and kaya dumalo na rin tayo, no. So first time natin naka-attend ng, sa Oragon Rap Battles. And again, malaking shoutouts kay Atoms, kay Cygnus, and again kay sa Bicol Boys, kay Idol Cripply at Idol Topper, no, sa maliit na pagtanggap sa atin dyan sa Naga City. And noong una, nagdadalawang isip din ako kasi baka mamaya, tawag nito, Bicolano yung magiging battle eh. Pero yun nga, sabi naman ni Cygnus is Tagalog battle din sila. So yun, kahit papaano, na-enjoy natin. May mga ilan-ilan lang mga ad-libs or lines na Bicol, pero halos mostly naman ng mga linya puro Tagalog. So at least kahit papaano na-enjoy natin siya ng live, and syempre nakapag-react din tayo kahit papaano, no? And yun, maraming salamat and shoutout sa mga sumalang dun sa Oragon Rap Battles Entrada 2.0. So yun, maraming malulupit dyan, and sana makita din natin sa ibang liga sa Manila din, no? Sa Manila din, and also syempre soon sa Flip Top, no. So pero ngayong araw na 'to, guys, ang i-review naman natin na battle ay mula muna sa rap lines. So shoutouts kay Boss Rainier sa pagbibigay sa atin ng permiso na battle review, 'no. So itong i-review ko ngayong araw na 'to, guys, is isa 'to sa mga dalawang MC na inaabangan din sa Flip Top. Isa dito lumapag na nung Langit Lupa, and isa is lalapag pa lang siya ngayong darating na Right of Way. Speaking of Pride of Way, guys, in-invite ko rin kayo na umattend ng live events na yan, ng Flip Top, Pride of Way 2. Kita-kits tayo dyan sa day 2. So, doon kami manonood ng mga tropa, no? And syempre kasi day 2, mas marami din kaming tropa sa day 2 na mananggaling sa Moto, especially. Shoutout sa inyo and good luck sa mga paparting yung laban. So yun, again, sabi ko nga, kita-kits tayo sa day 2, kasama natin yung sila Boy Tapek and the rest of the frontmen. So yun yung tawag sa amin ngayon, yung mga frontliners ng Flip Top. So yun, hindi ko na patatagalin pa. Itong laban na to ay laban between Uzarugami and Sisik. Let's fucking go. Frontline sa Nipok 8, ito para sa bayan mga kamala sa Quezon City. Magiging naman para sa pangalan na bayan ng Gabriel. Linya from Manila, H, high beat, the ghost floating, critical beat, decal public, panghayan, magaguan, let's go. Dark Horse floating din, shoutout sa kanila. Ito, umpisa na natin sa kalabaw, representing Sampaloc, Manila, magiging para kay Uzarugami. Yung naso, susunugin, tutupuin na pala siya mo. Lutobi, baki-baka sa kalasada ng mga galit isagad. Mga galit din sa alit, kinamkam nila lahat. Gagamit matili. Mga yan, sigaw ng wago, wagaguhan, shoutout to Good Kids, Sari J. Kimora, Das Paninibalis, Zulia, Puerto Syndicate, Hanjin. Shoutout to Triangulo. Shoutout din sa Triangulo. Ito, umpisa na natin sa kanan naman, representing Montal Alban at Oriental Mindoro, magiging para kay Sisi. Kanyang iyak, tignaw nga umalas sa kayon. Bakit dalay bagay-bagay, pwede naman na lumawas sa kahon. Hindi ka naman umawas sa ganoon. Putak ka kaya ang matalas sa batong dalawa lang mga katapusan. Pag nakatumbay, kaya ito mapapas sa baro. Ayun, nag-toss po yun sila kanina. Panalo si Uzarugami sa Toingos. Putang ina, Toingos. Toss coin! Toss coin! First round para kay Sisi, pakinggan natin sa Nipok 8. Labanan ng metalhead at pangkista. Yang bunyan nagkakrak. Sa aking tunog ang kanyang tenga. Guguguyan malakrang at sa upo.
sabay, lumalabas sa balabang! Para sa panggagaya ng Mayor Rodriguez, Ginoo. Sa kanyang tunog, madadama ang bakas, bang! Parang binaliktad ang mundo. Ako na naman magpapautos sa alagad ng batas, bang! Para kay Sayad, bang! Para kay Lanceta, bang! Para kay Invictus, bang! Para sa lahat ng ninangawa na nagsasamukha ng uhugi na ipapunit. At magmukha ang reviewer ko sa lit, lahat ng proponent nakabulit, bitch! Lahat ng influensya mo medali. Tang ina, lakas nun yung lahat ng proponent nakabulit, no? Inisa niya muna yung ang pagkakaano ko kasi dito kay ano, kay Ozarugami, ang style niya is holo din, nagho-holo din siya, no? So kaya naikukumpara siya kay Lance tsaka Invictus and even kay Sayad na malalim din siya magtumugma. So ang galing nung ano dito ang galing nung umpisa dito ni Sisik, no? Talagang doon niya agad pinunterya. And also dun sa reference siya dun sa kay Trump, yung dudugo yung tenga. Pero ang lakas nito nung huli yung na ano, yung mga prominent nakabulit kasi nga inisa-isa niya muna eh. Solid, solid. Tuloy natin. Yun. Kaya in-example ko na pre. Kaya kung titirahin mo ako dyan, ulo, alam mo nga, idol mo kami. Kaya nga din na lang estilo is Black Shock. We love Greyhounds. Kasi doon lang siya makakasabay. Eh pag dinala niya dito yung estilong kami kasi, eh di para siyang magpapakamatay. Ang iniisip ko, sa kinakainis ko, hardcore ka, kamukha mo naman si Julia Barreto. Gago. Sumarap pa, no? Gago mukhang maldita ka, bro. Kaya nga yung sinisibak ko tong si Osa, feeling ko Joshua Garcia ako. Ulo, Joshua Garcia may as! Wala akong pake sa pakugian yan ay kibits na dura. Saka mas masarap kayang bugbugin nung may makinis na mukha. Ito malinis na buga, pukinangina na ito. Kung yan dapat tong matupi. Kung dumating kang Julia Barreto, buong Navarro kapag uwi. Wala akong pake kahit mistiso. Madali lang maputo yung hinalan. Yung isa ko ang kilalang mistiso, 6 na segundo lang tinagal. Tangina, shoutouts kay Kuya Jason, kay Kuya Saint Ives. Tangina, na dinali ka pala dito ni Sisik, oh. Gago. Pero tangina, solid nung ano, yung Julia Barreto pumunta, buong Navarro kang uuwi. Kasi nga, kumbaga, inaasahan niyang artista si ano, mukhang Julia Barreto nga daw si Ozarugami, no? Tapos yung dahil bugbugin niya, gumukhang buong Navarro. Solid din yun. Pero shoutouts kay Kuya Saint Ives. Mas masarap kang tignan. Mas masarap kang tignan. Kaya yung spotlight laging sa kanya tinatapat. Pero kung mas maputi, mas madaling makita ang kamao na ibabaka. Walang probinsyanong takot makipagpatayan. Yan ay akin niyang iaangat. Kasi kung ikaw yung gwapo sa ating dalawa, hindi ako yung pangit mong hinaharap. Oo, ikaw yung pang. Kaya mas pinapakinggan ng tenga na mahina. Oo, ikaw yung pang na may itsura, kaya mas inuuna sa balita. Habang dito sa Devil, walang nag-aabang. Kasi yung husid at mukha parang kung tutusin may sira. Pero ganyan talaga ang mga demonyo, di mo gugustuhin makita. Okay. So yun yung round 1 ni Sisik, no? Solid yung round 1 na yun. Marami ding lumanding din na punchline talaga na solid para sa akin, ha. And yun nga, yung bullet, yung prominence sa bullet, tapos yung jokes niya dun sa pagkukumpara kay Ozarugami as ano, artista, no? Solid din yun. And yun, kumbaga dito, binibreakdown din niya yung estilo na pinanggalingan ni Ozarugami. And parang inunahan niya agad dito na kumbaga lahat daw, yung estilo daw ni Ozarugami is nakakawalang daw sa mga nabanggit niya na mga kilala naman natin pagdating sa holo rhyming, no? And also, syempre, sa mas malalim tugmaan. Pero yun, pakinggan muna natin yung round 1 ni Ozarugami. Ina mo, yung bibig mo gagawin ko sandwich, strawberry jam. Anong Julia Barreto? Sa dami ng pinatay ko sumabong sa akin, baka atong ang. Kaya putang ina neto, kung ano-ano sinisinghot, selos na selos sa pagkapogi ko porkit gumaling na bingot. Yo, kaya good day. Padma. Ako na piling personal!
maski sa ganyang sick yung mawala na. Pagkat mukhang bingot kung naghamon. Ikapito ngayong taon. Ikapito sa mga kalaban kung sa akin ay lamon. Hawak pito, sisikito, sa sikil ko ibabaon. Ika'y bigo para bang pito ko kayo tinalon-talon. Ula-ula, bibig nito na walang sabon-sabon. Parang kinagat-kagat, kasuka-sukan na ulol. Naaso pinaon baon, kutong singkit mukhang hapon at aking tinabog sa boga parang dinamitanon. Dinamitan ko ng hita-hit sa kasahon aking pinakikilan parang kick ni Bruce Lee sa kahon. Tanong, anong bunga ng pinagagagawa mo sa loob ng ilang taon? Anong nag-i-improve kapag ako na sa kanan dyan sa kahon? Itong frustrated at atamo, burnout na parang gulong. 7, numero lang nilamang mo sa akin lamang ako ng 7 taon. Sa experience pundasyon ay sinemento ko na yun, kapuro kwentong pang barbero at chismosong patapon. Tapos butas pa, mga flow mo, wag kang tiyempo, ba't ganon? Kutsa rapper na, puro sermon, no kapare, J.O.ong. Tapos saka Tangina, ano ako, tawag nito, habang pinapakinggan ko siya kung paano siya mag-spit. Yung mga binanggit kanina, kasi nga, siguro dahil naman conditioning din ako nung round 1 ni Sisik na ito yung mga pinagayahan niya. Talagang like, evident din lumalabas din talaga eh. Kumbaga, yung the way siya mag-spit para siyang si Batas, yung sulat niya malasayad, tsaka Invictus din yung pagkaholo din naman ng rhyming. Katapot, grabe. Yung sulat niya malalim na parang sayad. Tas yung kung paano niya i-flow ng pag-spit niya Batas. Tapos yung holo naman niya kay In Lanceta talaga nahulma. No? Pero tangina, solid din yung ano niya. Solid yung kung paano niya pinagtagpi-tagpi yung ano. Saka ang ganda ng pagkakaspit niya rin kasi kaya hindi siya, alam mo yun, mas may nanamnamin mong maintindihan yung binibitaw niya eh, no? Pero yun, tuloy natin, ulitin ng konti. puro sermon, no kapare, J.O.ong. Tapos saka bakit nito mo kung lagi nag-iiwan sa akin ng question? Nasa below average ka nga ba talaga? O nasa mas mababa pang seksyon? Tapos sa oras na tinapat, itong sa modus daw ay infection. Sa modus infection, pues this egos gonna get school na tuturo ang koneksyon. Kasi puro pamababa na isito yung binapato. Hilig-hilig pang Manila may makita na to. Sisingin-singin itong sisisi ay mag-iinaso. Sisingin-singin ang detalye hindi naman totoo. Tapos ay tablato at tamad-tamad magkabisat ko. Kumatawid-tawid pa mo sa imunuto ng gusto. Sa ay yung totoo sa sinikap gusto ko 2 taon hindi pa prospect magpag-feeling Diyos ko. Bitch! Kaya po, tayo ng triangulo to. Alam ko meron mga boss na triangulo to. Sa ipapili na kumano anong di ka bro. Malabo ka na kung minakin ang inakin mo. Kaya po, tayo mo, di ka rising star, di ka prodigy. Rising star patala. Tayo na, sumikat dahil sa tulak. Hindi sa tulak ng talata. Gising, shake, ako yung pasikat na araw. Alas 7 ng umaga. Ikaw alas 7 ng gabi kasi patutulungin akong bata. Iyanig, sa round 1, pinakita ako ng best fight. Alam ko po ka mag-rapman, pero bibigyan pa rin ng best fight. Bawi ka na lang sa susunod, maybe next month o kaya next life. Kaso panahon na para matulog kasi it's way past your bedtime. They come straight in. Trust. I've got. Yun yung round 1 ni Ozarugami. May pagka-goryo din yung ano niya eh. Siguro sa swag din niya, no? Dahil ko nakikita. Pero, yung ano, ang galing yung round 1 niya para sa akin yung round 1 niya, solid din yung round 1 niya. Ang ganda nung rhymings niya, no? Talagang nakaholo rin talaga yung rhymings niya. Talagang hindi mo pwedeng, hindi ka pwedeng, tawag ito, parang, hindi ka pwedeng pumikit eh. Pag nakikinggan mo siya, talagang, kailangan mo siya intindihin din talaga. Kasi medyo mabilis din yung ano niya. Pero yun nga, may mga pagputol-putol din naman siya kakapta paano nakakabelo. May mga tumama din naman, may mga lumanding din siya na lines para sa akin, no? Pero para sa akin, mas mabigat or mas maganda yung mga tumamang bars ni Sisik nung round 1. So, para sa akin, ibigay ko muna yung round 1 ko ay Sisik. No? So, tuloy natin. Putang ina! Nasa music scene na daw siya. 7 years ago.
Tangin na napakalaking beach. Boy, inform na kita. Musikero na ako mula pa ng grade 6. Tangin na mo, baka pagising ka. Sino nakakatod ng daily na dito? Lahat ba? Kaya di ko alam kung sasabay sa bigat ang mga panganak ko. Paano ba naman kasi sobrang lakas? Ang lakas mag-react ng mga kasama mo! Ganun ka ba kanina? Para magdala na katulong na mag-leave out sa'yo ng iyo? Mga setup pala na nag-react na kaya sila nag-setup sa'yo dito. Kasi siniluluran niyo ba itong utangan na to? Tipong nakabakdak ba? Kasi palang kayo sumigaw basta lamang may shoutout niya. Mukha nga sa hindi. Baka gusto mo naman sumakaw ka. Baka gusto mong susod na rin ako nakikisagid din, pero nagtatakot ka! Kasi may mga nakahanda na, naghahanap yan, may nagpakasiga ko sa faktis. Kaya pa yung ginawang banghaya, mga banghaya, may papakita ko na blacklist. Pakawa, bitch! Pinaganayan mo lang sa akin na di ka naliti na artist. Dahil na pinitapin na yung iyawan, ang nangyari, inilang gratis. Para lang na nagpatiwakal na nagpapakamatay, boy! Sa kakakakiri ng liga, kung meron sa'yo sumisigaw, umiiyaw, boy! Madyagang Garcia, sa mga swerte kumat! May fans pa na nangyari walang bago sa sulat mo! Habang ang tanging mga taga-suporta ko yung mga demonyo sa utak ko at ang nasabi ng utak ko! Tirahin mo rin yung rap lines. Bakit seryosa? Talaga ng mga tangangayan. Biruan nyo, nag-joke na siya ng una, pero sinay pa rin pangalawang laban. Di yan ang favorite, ha? Shoutouts kay Idol Beat natin. Ano yan? Para kayo walang nadating na yung mabate? Para kayong teacher na marinig na sa yung wapings na estudyante? Pero tinanong ko daw si Sinay. Kay Sinay, sila Marshall sa kaplasma, yung mga naghatula ba? Tapos bumoto sa'yo si Vanguard, dahil na dumalan talo ka na. Ang ina gago, ganda ng ang ganda ng angle na yun, no. Kumbaga, ang point lang naman doon ni Sisik dun sa laban ko ni Oza at saka ni Sinan eh. Kumbaga ang bumoto doon kay Sinan is puro mga veterans, so samantalang bumoto kay Oza is si Vanguard, isa sa mga din yan MC ng Underground League especially sa rap lines. So nakita din natin siya lumaban din siya sa Motos, no. So parang doon pa nga lang yung pagkakaiba nung sa pagdating sa judging is kumbaga dapat talo talaga. Gago. Tingnan natin. Pero di ko sinasabi mo ba si Vanguard, ha? Di ko sinasabi. Sa mga letra na to at titik, ang analogy ko, ape man ka, orangutan siya, talagang parehas kayo ng isip. At doon ko napatunayan na mga nabibilib sa'yo parang wala na rin iutak. Mga napahanga sa'yo, pendeho, isip ay zero, parang mga laking gubat. Kaya nawang itong pagbukas ko sa'yo ng angguloy, ganap na ng maging lunas. Kasi sa mata ng eksperto, parang ang bubong namin after ng bagyo. Lumitaw yung malaking butas. Kaya sige, iangat nyo sa pagtitipon. Hanggang sa masin nyo ng iboto. Nasa taas rin naman ng mga ipon na pinagpapabaril ko sa Mindoro. Kaya sige, yung mga tulong nitong lingkod, kayo'y pumunta na. Kakailanganin mo talaga yung suporta sa likod ngayong tutumba ka. Okay, so ganun yung round 2 ni Sisik nun talagang ganun pa rin, sobrang aggressive, malakas pa din. And marami din lumanding din doon. Tsaka ang ganda ng mga angle niya na nasilip, especially dun sa yung mga suporta daw ni Oza and kung paano siya parang favorite siya ng rap lines, no. So yun, sobrang solid pa rin. Feeling ko mas malakas to ng bahagya dun sa round 1 niya, yung round 2 niya. So parang nasa 4 punchline counts ako, parang mga 4 yung mga solid talaga dun na naman. Especially dalawa nung umpisa and dalawa nung itong pa-end ng round niya. So yun, pahinga muna natin yung round 2 ni Oza. Yo, no? More episode.
daw nila sumigaw, magulo din naman ng triangulo. Mga tira mo baduy, dinami mo pa si Vanguard, kaysa naman kagrupo kong makoy, okay nang ina kagroup yan Oh. Tangina, nagpakamatay yun ah. Gag. Fuck you, Lord. Kita kayo sa TV. Yeah. So, Shane Michael Cruz, na may lame title loose, strict sa game, the lack of use, as some fake type of dudes. Kaya mistake at maling move, may minimaintain na name ang fool. But for the sake of fame nag-ooze, kanya potential to improve. To defame someone's name, one of his main proudest tools. But he can gain some hype and scoop, lower than his grace on Michael who's bad at doing anything except for bitching na siya ay cool. You better move back, tatamanin, magulat, Iron Mike, pag-peekaboo. Sabay put back, ikaw yung bata pero parang ako yung F pag nag-move. Tapos push back, ito triangulo, wasak pagkat dinarag ko sa pool. Boom! Di ba wala ka pang baon? O ito gago, Okay sana yung ano eh, yung triangulo dinarag ko sa pool. Pero if technicality natin pagbabasihan, no, parang wala naman yung kumbaga yung triangle, sila naman naguhulma ng mismong ng mga bola, di ba? So, pag mismong sarguhan na, wala na yung triangle na yun. Pero, pwedeng sabihin niya din doon um, yung mismong pinakabuong triangle nga. So, yun yung dalawang pwedeng meaning nun, no? So, yun na yung pagkakaintindi ko. Hindi ko siya masyadong nabigyan ng ano. Pero, ulitin natin. pag nag-move, tapos push back, itong triangulo, wasak pagkat dinarag ko sa pool. Boom! Di ba wala ka pang baon? So, yun nga, parang siguro yun na yung pinaka niya doon, yung na-form na triangle ng mga bola, no? So, yun. Natuloy natin. O ito gago, punches ko, baunin mo sa school. Man, fuck, alas ito pa, kapal, sige, salo, pagsaluhan sa din impact, subo mo na walang spoon. Man, who the fuck is this bitch? Pina-assignment ka na sa akin, but I don't care about this school. Tudurugin ko buong grupo mo, yung triangulo, pagbubulit ko hanggang maging bilog na parang loom. Rinig yung crash na masigaw para mga bola na nag-break back. Ganyan din naman ang ginawa ko sa mga buto mo na nag-break back. O winasak gamit ako, parang tako sila na pilitas. Sobrang lutong ng salita ko. I eat this ration for my breakfast. Kasi etong sick, sisikuin sa panga. Yan ang napiling ihataw. At itong sisikilin ko ng piling salita. Tunay, at itong kung sisik at sisikapin ko di mga kabula. At itong sisikip ang paghinga itong sisiguraan ko talaga ko wala nang iba kundi iyak sisikatan ng araw. Pagkat wala na bagong pinakita, parang ukay na hindi pa pinipili. Ang bagong na pero suot pa rin ang kanyang estilong pinipili. Wag yung kanyang estilong pinipili. Kahulugan ng kanyang ngalan ay pagtusok at pagpihit. Ngayong binutas-butas ko, pangalan mo sa kada bagit ko na Kaya binabago niya yung underground at ako na lang mismo yung uhugot sa tulad ng sanot ng estilo. Isa kang peste para uot, wag yung estilo mong natukot. Kalidad ko di mo matukot, pinapatay mo lirisismo habang ako nagtakaguyot. Sinatabi ang kapabawan, di ko yan kailangan ng pangwasak. Sanay na akong, di ko yan kailangan ng pangwasak. Sanay na akong matalim na beso lang ang kailangan kong itala. Aminado may kanyang bangal, ngunit taleto'y naalata. At mga pako ay nasa lupa, kaso sa mukha mo natapa. Kaya di ubra, yung kukupal-kupal, susupal-supal, palpalin kong talunan, kay uutan-utan sa aking pagkapuntan, bibig magsusuga-suga pagkakabinong at bungal. Ganyan mag-spit, lirikal, anong ubra to sa pang? Mukhang lapat mong tipikal itong naghahanap ng butas-bubutas ng pisika, sobrang talin ng balak ko'y mapapak-papak-papak sa itong metal. Ayun, so, yung round 2 ni Oza, no? So, para sa akin, mas natripan ko yung round 1 niya. In terms lang of, yung sa mga, kasi dito sa round 2, parang nagtuloy-tuloy na rin yung ano niya eh. Noong una, nag-start siya na medyo malumanay, no? Then, yun, stick pa rin siya dun sa, syempre, yung craft niya na talagang
malalim siya magsuot ano ano, naka-holo din. So, maganda siya pakinggan, maganda siya kaso 'pag live siguro parang feeling ko mahihirapan yung mga tao na ano 'to, i-dissect, 'no? Kaya siguro hindi rin siya nakakuha ng parang crowd reaction dito sa round 2. Pero siguro yun nga, pero sa footage kasi puwede mo siyang i-pause, puwede mo siyang ulitin para mas ma-dissect mo siya ng mas maayos, 'no? So, yun sayang din actually maganda rin yung, round 2 niya, eh. Hindi lang talaga siya underappreciated lang din talaga siya dito sa laban 'to siguro dahil nga, siyempre 'pag live iba talaga yung live kapagka halimbawa may hindi ka na once na nag-start ka na may hindi ma-pick up lalo na sa mahabang setup, ano, hindi mo na ma-appreciate yung buong ano, eh, buong bar, eh. So, kumbaga parang gano'n yung nangyari dito 'no. So, dahil medyo may kabilisan din yung pag-spit niya ta's naka-holo, so magkakatugma halos yung mga ano, hindi na masyadong napi-pick up yung mensahe. Pero para sa'kin nga, mas malakas yung round 1 niya kumpara dito sa round 2 niya 'no. So, yung round 2 yung ibibigay ko ulit 'to kay ano, kay Sisik para sa'kin. So yun, tuloy natin. Sugat, gago subo mo aking burat. Takang na to, gago subo mo aking burat. Mabububugilan. Takang na mo susugat-sugat, gago subo mo aking burat. Simpleng ano lang, eh. Takang na to, pick up daw ni Mike Tyson, sabi nitong si Jose Agami, pwede papatakihin kita ng istinilay kami ni Muhammad Ali. Takang ina mo ha. Sino dito? Nagpas ka na ng mata. Let me respawn in Rome, please. Yes. Our city currently has a population of 9. Ang ganda rin ng rebat na yun, yung una yung parang kinengko niya lang yung nasusugat-sugat. Tapos yung ano, yung steam like ni Muhammad Ali. Solid din yun. Kasi parang Mike Tyson yun man yung pinoportray ni Oza nung round 2 eh. So yun, magandang ano din yun. Okay din na rebat yun. Hindi siya ganun ka-impactful pero magandang, kasi ano eh, maganda rin naman yun. Parang magandang comparison din siya. So yun, yun natin. Tangina, nahihiya pang umamin yung mga go-flukes. O ikaw, wag mo itatanggi. Nakita ko may kamukha ka sa Roblox. Kayong mga nag-world up, tanga-tanga! Dahil dyan, makakatanggap kayo ng real pain kasi kayong mga mongoloid the world up, motherfuckers, ay mapupunta sa Squid Game! Pero di ako nagsabi nun ha. Pinost niya yun. Nasa feed niya pa nung aking nahagilap. Nakalimutan niya atang malaking porsyento ng mga yun ay kabilang sa mahihirap. Aktivista ka raw, kaya nakakagula. Siya'y nagtipid ng dunong. Masisisi mo ba silang handang mabulag basta hindi magutom? Palibasa, lumaki ka sa aircon. Kaya sa pakiramdam ng laylayan ay kamot ito. Di mo naranasang magkulang ng biniling asin galing sa pagbabakal at bote, bro. Alam mo lang yung karapatan nila? Kapag nababasa mo sa mga placard sa kakodigo, pero nung nagpaskan sila ng mata, lumabas na yung pagiging mata pobre mo. Kaya bukin ang ina mo, feel that, parang ang labon ng tanyang gold. Sa likod ng pagiging tibak, may makikita kayong asol. Oo, pinapalamon sila ng mundo. At yun ang nagsilbi na black hole. May mali yata sa kanyang pagtindig, tilang may sira na sa backbone. Kasi imbis na tirahin yung world up mismo, mas pinili niyang tirahin yung mga biktima ng world up dito. Pukinang ina weirdo. Mas galit pa siya sa mahihirap na malapit ng kumapit sa nicho kaysa sa ugat na kapitalismo. Kaya kukote mo bakit mahina at bugok? Baka sa dagok yan kinulang. Parehas lang kayong mga kapitalista at kulot na mga salot sa lipunan. Oo, kapitalista, salot ka! Ano ba? Bakit ba inaano mo tong hipokritong aktivista? Huwag mo ang inuhusgahan yung tao. Gago. Yung mga ganyang klase ng Tuon nun. aktivista ang kailangan namin mga kapitalista para yumaman pa kami lalo. Bakit kayo pareho? Parehas kayong utak masama. O ako na tumira sa kapitalista, total hindi mo nagawa! Kaya ilagay kanyang ulo sa gilid. Setup yan. Ang nagago yung setup, nagtuon mo ng puta. Gago, nagulat ako, di ko na-expect yun, pero tangin na gago sa ulit nung ano, kasi angulo nga niya yung pagiging aktivista ni Oza, no? Tapos parang naging representante ng kapitalista yung ano, yung
di ko alala kung sino yun, eh, nadaing ko lang siya na ano, pero tangina, solid yung setup na yun 'no. Ulitin natin. Masama sa para yung bakit ba inaano mo tong ka? Ano ba? Bakit ba inaano mo tong hipokritong aktivista? Huwag mo inuhusgahan yung tao. Yung mga ganyang klase na aktivista ang kailangan namin mga kapitalista para yumaman pa kami lalo. Espasyo kayo pareho. Parehas kayong utak masama. O ako na tumira sa kapitalista, total hindi mo nagawa. Kaya kailagay kanyang ulo sa gilitin. Habang sila'y nakatutok sa iyong putaw sa may bagsak ng patalim. Hindi. Sapat na ngayaan lang kita na magutom at mauhaw. Kasi may pag-asa pa to. Na baka kaya kang paniniwala ay may gapang. Na baka maramdaman mo rin ang pakiramdam ng may hirap na yung ikaw na ang pinapahirapan. Kaya ito ba yung sinasabi niyo na magiging kasunod na ni Vito? Activist na makapag-free up and start lifting. Ang tugon ko hindi po kasi ang pakikibaka mo sa sulat, aking feeling, ay pantanga at binisto kasi meron kang aktivismo sa iyong sining, pero wala sa prinsipyo. Okay, so yun yung round 3 ni Sisik, no? Tinira yung pagiging aktivista ni Oza. And yun nga yung setup niya yung sa isang di ko ano, nagulat din ako doon na naging representante ng kapitalismo tapos parang pinakita niya na siya na lang daw yung tumira kasi hindi niya nagawa. And yun, and para sa akin mas parang pantay yung round 1 and round 3 ni Sisik, no, in terms of yung lakas ng rounds niya and um pero overall magkakaiba naman ng anggulo mula first to third round. So yun, medyo ano siya, hindi siya ganun ka ano. And yun nga lang mas para sa akin pinakamalakas pa rin yung round 2. So yun, pakinggan muna natin yung round 3 ni Oza. Yo, taki na may kasama pa. Halatang tago. E taki na aktivista lang ako, wala lang sa MA, tapos organisado. Fuck. Over 10,000 teams worldwide trust IP Oil to access millions of Okay. Sayang yung mga ribat na ganun na parang hindi siya talaga demanding ng sayang kasi maganda yung attempt pero props sa attempt dun sa mga rebuttals din nila. Talagang may mga times lang talaga na yung iba minsan pilit na yung yung rebuttals, no. Pero yun nga syempre rebuttals yun parang high risk din siya kasi minsan talaga pag pumasok naman or lumanding ng malakas, pwede mabura yung round na yun or yun nga pag nag-flop naman so bali wala medyo nasayang lang yung Pero yun, tuloy natin. Dami naghahanap ng bago. Nasa listahan na aking name. Na kumpara sa veterano, kahit hindi ko kiniklaim. Daming kinumpara ang estilo. E kutya lahat naman wrestling. Natamod lamang din ng mga idol yung nauna lang sa game. Kaya bago mo ko diktahan, batas ay yaking kabisa mo. Bago mo ko ambahan, sumayad na kamao ko sa mukha mo. At bago mo ko silaban, iba ang fuego sa aking cold heart. Ito ang ateista maniniwala sa Diyos. Pagkat may presensya ako ng old God. Hindi tupi, kundi yung... Solid nga si Fuego din pala. Si Fuego kasi yung actually para sa akin yung sa mga nakaka-gets dyan, lalo na yung mga early fans talaga ng Flip Top, even yung simula 2010, si Fuego yung para sa akin may pinakamagandang pen game pa nung time na yun na talagang in terms of pen game and delivery talaga si Fuego yung isa sa mga talagang nilook forward ko nun panoorin and entertaining din talaga siya panoorin noong time na yun. Pero yun nga, sayang talaga na wala lang din si Idol Fuego, no? Pero mali natin in the future baka bumalik. And pero yun, solid na. Ito yung medyo kaparehas din yan ng tindigan kasi long hair din si Idol Fuego natin. And pag nag-rap din, sobrang aggressive din talaga siya. Talagang all out din. No? Shoutouts kay Idol Fuego. Kaya ako gawin sa naseta. Ako na old ka. Hindi ito tupi, kundi yung kaya ako gawin sa naseta. At tsunami ang hatid ko na ako sa kanyang tenga. Di banta sa akin ang sinus. Sa pawala hindi takot. Sinalauna ko ang invictus. Sinakot ko ang di sakot. At alam kong lahat kayo, obsessed sa originality. But everything sa copy of a copy, maglalaro kayo ng natality. Hindi ako ini-improve lang na copy. Iba ang aking quality. Sinahin niya ang aking kwento.
tawagin tamot. Ako'y namuong enerhiya, may ibang filosofiya, ibang pinagaling ng liga. Ako'y produkto ng inyong takot at manifest sa inyong ira. At sa loob ng bungo ko mismo na nadidikta ang propesiya. Ikaw ang tunay na tamot sa mga baduy na estilo ng abase. Hindi nilipit, kundi nililip para magpapagsili at atake. Kasulawan na dimensional at mababaw pa yung debate. Lulungin mo ang katotohanan ng ikaw ang tunay na tamot. Isang hip-hop bukake. At malalang Ang ganda ng punto ni Ozarogami dito, no? Dahil nga yung inangle sa kanya nung round 1 na nakaw lang daw yung estilo niya or tamod lang daw siya ng mga Nilabatas, Sayad, Invictus, Lanceta, um, sino pa ba? And yun, and so dito niya, kumbaga ito yung pinakaribata niya dun sa round na yun, dito niya nilagay sa round 3, no? And maganda yung punto niya kasi siyempre sa panahon ngayon talaga, wala nang actually, ito yung isa sa mga struggles din para sa akin ng as a fan na matagal na nakasubaybay sa liga. And yun nga, nung dumami na yung mga underground leagues, so doon natin nakita yung mga paparating pa lang mga up and comers. And doon pa lang naiintindihan mo na or nakita mo na kaagad kung sino yung impluwensya nila eh. Lalo na syempre yung batch 1 ng Flip Top, sobrang lahat yun magkakaiba ng estilo, lahat yun talaga may sarili-sarili silang tawag nito, meron sa sariling estilo, meron silang pagkakakilanlan isa't isa. Hanggang sa dumami yung mga MC ng habang tumatagal, nagkakaroon na yung mga bagong MC, nagkakaroon na sila ng syempre mga idol nila yung mga yan eh bago sila pumasok eh. So doon sila inspira, so kahit paano yung mga style nila na-adapt nila kung paano sila mag-spit, paano magsulat, paano so kumbaga pinupunto dito ni Ozarogami, hindi lang siya kumbaga basta copy. Yun nga, parang inaano niya na hindi daw siya tamod or di siya copy ng ano, kumbaga namuo siyang inahiya na sinalin yung kumbaga yung mga style ng mga binanggit eh, kumbaga sinalin siya na yung nabuo. Parang ganun yung gusto. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, struggle din yung kasi syempre, as a fan, kumbaga kabisado mo na yung mga nauna, kabisado mo yung kung paano sila mag-perform, magsulat, ganyan. Ngayon, pag nakakapanood kami ng mga bago, tapos nakikita namin yung certain MC na yon or narinig namin sa kanila. Syempre mas ano kami. Sa umpisa, sa una okay lang yun. Kumbaga, ganoon naman talaga lahat nag-uumpisa eh. Kailangan maipakita mo yung kung saan ka na-inspira or sino nag-inspire sa'yo bilang battle MC. Pero yun nga, look forward namin yun na pagtagal nila sa liga or once na nakapasok na sila sa big stage, kailangan magkaroon na sila ng sarili nilang pagkakakilanlan, sariling style or kung ano man na maibubukod sila dun sa mga inahalin tulad sa kanila na MC, no? So yun. Pero yun nga, ganda nung angle na to or ganda nung round na to ni Ozarogami sa part na to na paglilinaw niya, no? So yun, tuloy natin. natamot, isa kang hip-hop bukake. At malamang, sa malamang, ay ipagmak malaki mo yang mga nakalak, ba mo nawala na mga pa, nilatot abang, dami-dami sakit na nakaabang, dami-dami nasasabi ng abang, dami-dami, sabi-sabi na naman sa bang, kaso-kaso ka to pagkasakubang. Bangkay ko na lang iiwan to, tangin ang to pagka sa loob ng ilang buwan na hindi mo pa napagtanto na yung karera mo sa liga at kakakbuan mo ilang bakula, magasin na pa pinanis ng ganto. Kaya tangin ang sisik to, basic, prosesirik to, sa gilid o sa bingit ka na nalubid, nakasabit at pagkapitin ko'y pilit, pinipilit mo kumirit habang bisig, kasalitid, gawing sisig, tatadlirik, ito sisig nyo. Tatad sa mabakbak, pagkabaknak, tuway bakbak, pagkasaksak sa kawakbak, pagkabagsak, itataktak, sinalaksak ko sa basura, kinalat ka sa pampak, di ko na matu, ko yung itsura pagkakakak, pababangbang. Ayan, shit! Ang ina, grabe ang haba ng holo na yun. Tapos, yun nga, malalanseta na yung datingan niya dito na may pagka-envy, no? Lanseta envy, tapos susulat na ano, sino ba pwede kung ano sa sulat niya? Kasi medyo, hindi naman siya ganun nakalalim. Medyo ano na yung mga tugmaan niya. Pero sobrang ganda rin ng meaning. No? Ang ina sa ulitin eh. Ulitin natin. Kinalat ka sa pampak, di ko na matu, ko yung itsura pagkakakak, pababangbang. Ayan, shit! God mode ka! Ulo, di mo kaya sumulat ng ganto! Dos por dos sa mga mukha niyo ni Eli, mga putang ina nyo!
Tangina meron din backup. Okay, okay. Tangina ito siguro yung ka 2x2 niya yun, 'no? Pero tangina may backup din siya, oh. Akala ko si Sisik lang, eh. Iuubra yung sikat il. Kami mismo ang sagot! Nilalagyan ang pagsakit, pagpagpatay, pinanggamot. Kaya sig, baka masyadong mayabang. Malakas ka lang sa Broadway. Ako'y rumalagas ang tangke at nakaharang ka sa highway. Kasuwat ang tatabi, you better step up on my name. Ako'y lasing na magwawala, sige agawan mo na my way. Yun, so yun yung round 10 Oza, putya. Ito yun yung pinakamalakas ng round para sa akin yung round 3, no? So dito na nasiksik lahat and even yung slow start dahil nga parang niribatan niya yung angulo sa kanya ng round 1. Pero tangina nung simula na sa trumatrat talaga, tangina ang ganda, ang sarap pakinggan. Yun nga, dahil nga maganda rin yung mga naging inspirasyon niya, malulupit din yung mga naging inspirasyon niya dito na MC, no, kung susumahin. Pero ang ganda ng sulat din niya. Tsaka yung, yun nga, ender niya, sobrang solid din ng ender niya. So, malinaw na malinaw yung round 3, bibigay ko kay Oza, no. Tingnan natin yung judging dito. Pero yun yung mga laban na panalo lahat ng tanga. Solid yung laban nila. Overall, talagang patayan mula umpisa, no. Dahil sa ating impake, ito pa rin sa pagpapala. Magiging ulit para kayo. Zero kami guys! Yun ang laban na panalo tayo na iba pa rin mag-live. Tingnan ang pinta pero putik niya. Iba pa rin Solid, to. solid. Shoutout. Pero dapat, pwede rin pang-promo yung battle na yun. Shoutout sa Rap Lights, no. Sana makababa rin tayo dyan sa mga susunod na panahon pag nagkaroon ng event. Pero yun, try natin na mababaan lahat muna ng underground din, no. Abang may ongoing na event sa Playtop, no. Siyempre, singit natin yan. Pero boto na hurado, 4-1 para kay Sisi. GG's. So yun, shoutout sa dalawang to, kay Sisik and kay Oza Rugami, no. So, aspatan nyo silang pareho. Ngayon darating na, si Sisik currently nasa Langit Lupa Tournament siya. So, kalaban niya si Jabo sa Right of Way Day 2. And si Oza Rugami naman, may laban din siya sa Right of Way. Tigil lang ma-check kung kung Day 1 ba siya. Pero alam ko Day 2 rin si Oza, eh. Teka lang, double check lang natin para malinaw. Yo. Saan na yung Right of Way? Right of Way, my way. Check it out. Yun. So, ayun, so sa kalaban niya si Oxmag si Oxmag sa dito rin, no. So, yun, si Jabo naman ang kalaban ni Sisik sa Langit Lupa Tournament. So, yan, again, shoutout sa dalawang to. Abangan nyo sila, and ako excited na rin na mapanood sila ng live kasi hindi rin tayo nakapanood ng Langit at Lupa, no. So, yun. First time natin mapapanood si Sisik ng live kung susumahin sa dati na Right of Way. Pero nakausap ko na rin sila last Second Sight 15 event, no, sa mga yun bumati lang, good luck sa mga to, and most anticipated din yung mga paglapag ng mga bago, no. And again, maraming salamat sa Rapline sa pagpapahintulot sa atin na mag-review ng kanilang mga battles. Shoutouts kay Boss Rainiel and also syempre kay Idol Vit natin. And maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta pa rin sa akin and laging nag-aabang sa mga uploads natin, no. So, yun, sobrang salamat sa inyo, and yun sa mga naka-appearan natin last events ng Oragon Rap Battles and also sa Second Sight Flip Top. Maraming salamat sa inyo. So, kita-kits tayo sa mga susunod na mga event, and abangan nyo yung mga susunod nating battle review, no. So, hanggang dito lang tayo. Peace out, yo. Sheesh!